Hindi pa dapat ako sumasagot ng telepono. Isang unknown number sa gitna ng umaga habang nagtitimpla akong kape sa kusinang pinangarap ko. Ang bango ng bagong giling na butil, ang sikat ng araw na tumatago sa malaking salamin na bintana, ang katahimikan ng bago naming bahay dito sa Santa Rosa. Ito ang premyo ko sa sarili ko. Ito ang bungangang lahat ng pagod. Pero sinagot ko. Isang garalgal na boses ng matandang lalaki ang narinig ko, nag-alangan, puno ng hiya. Si Ma'am Clara Sandoval po ba ito? Tanong niya. Yes. Speaking. Sagot ko, habang pinupunasan ang counting na tapong kape sa quartz countertop. Naku, pasensya na po sa abala, Ma'am. Ako po si Ben, Mang Ben. Ako po yung dating may-ari ng bahay na tinitirhan ninyo ngayon. Natigilan ako. Naalala ko siya, isang mabait na matandang engineer. Biyudo na nagdesisyong lumipat sa mas maliit na tsondo para mas malapit sa mga apo. Siya mismo ang nagtur sa amin ni Marco sa bahay na ito. Oh, Mang Ben, kamusta na po kayo? Napatawa po kayo? Narinig ko ang malalim niyang pahinga sa kabilang linya. Ma'am Clara, pasensya na po talaga. Mayroon po akong nakita. Medyo nakakabahala. Kumunot ang nuko. Nakita po? Saan po? Sa security camera po. Yung luma. Hindi ko pa po pala na-disconnect sa account ko. Nakalimutan ko na. Ngayon ko lang naalala buksan. May footage po dun. Kayo po. Yung asawa ninyo at yung nanay niya. Biglang nanlamig ang buong paligid ko. Ang hawak kong basahan ay tila naging yelo sa aking kamay. Anong footage? Mang Ben? Hindi ko po masabi sa telepono, Ma'am. Mas maganda po kung makikita ninyo mismo. Pwede po ba kayong pumunta dito sa tsondo ko? Pro sana po, kayo lang. Huwag nyo na po munang sabihin sa asawa ninyo. Ang huling maasalita niya ay parang martilyong pumukpok sa dibdib ko. Huwag sabihin kay Marco. Bakit? Anong meron? Mula sa kusina, tanaw ko ang sala. Nandun si Marco, ang asawa ko, tumatawa habang tinutulungan ang nanay niyang si Tita Lorna na magsabit ng isang painting sa pader. Ang painting na yon ay regalo ni Tita Lorna sa amin. Isang tanawin ng magabulala na hindi ko naman talaga gusto, pero nginisiyan ko na lang para walang gulo. Mukha silang masaya. Perpekto. Ang mag-inang nagtutulungan para pagandahin ang bahay ang anak. Ang asawang sumusuporta. Ma'am Clara, nariyan pa po ba kayo? Opo, Mang Ben. Nariyan pa po. Sige po. Ay text nyo po sa akin ang address. Pupunta po ako. Pakababa kong telepono, nakatiti lang ako sa kanila. Ang tawa ni Tita Lorna, medyo matinis. Ang paraan ng pagtapi niya sa balikat ni Marco. Ang ngiti ni Marco na parang laging may lihim na alam na siya lang at ang nanay niya ang nakakaintindi. Dati, para sa akin, ang maiyon ay tanda ng pagiging close nilang mag-ina. Sweet, di ba? Pero ngayon, pagkatapos ng tawa ni Mang Ben, parang may lason na kumalat sa paningin ko. Bawat galaw nila, may ibang kahulugan. Okay ka lang, love? Tanong ni Marco, napansin siguro ang pagkatulala ko. Tumango ako at pilit na ngumiti. O naman. Inisip ko lang, parang kailangan natin ng ibang kulay ng pintura para sa accent wall. Isang kasinungalingan na bigla na lang lumabas sa bibig ko. Madali. Mabilis. Nakakatakot. Talaga? Akala ko okay na sa'yo yung kulay na yan. Sabi ni Tita Lorna, medyo mataray ang tono na parabang desisyon na niya iyon at wala na akong karapatang magbago nga isip. Gusto ko lang tingnan yung ibang shades, sabi ko,
Kinuha ang susingang kotse at ang wallet ko. May bibilhin lang ako sandali sa hardware. Baka may mas magandang kulay dun. Samahan na kita. Alok ni Marco. Huwagan na. Mabilis kong sagu, mas mabilis kaysa sa nakakapa. Kaya ko na. Para surprise. Sige. Alis muna ako. Hindi ko na sila hinintay sumagot. Lumabas akong bahay, ng sarili kong bahay, na parang isang magnanakaw. Ang pintong isinara ko sa likod ko ay parang tunong ng isang selda sa kulungan. Habang namamaneho ako papunta sa address na tinext ni Mang Ben, bumabalik sa isip ko ang lahat. Ang bahay na ito. Hindi lang ito basta bahay, ito ang mana sa akin ni Papa. Isang minamahal na propesor sa universidad, isang taong binuo ang buhay niya sa prinsipyo at integridad. Ang paramula sa pagbebenta ng lumang bahay namin sa Quezon City, ang bahay kung saan ako lumaki, iyon ang halos lahat ng ipinambayad ko rito. Nag-ambak si Marco, pero maliit na parte lang. Ang laging sinasabi niya at ni Tita Lorna, para hindi ka na mahirapan, Clara, para may sarili kang investment. Ang bait pakinggan, di ba? Isang pag-aalala. Pero bakit ngayon? Ang mga salitang iyon ay parang umulit sa isip ko na may kasamang pangungutya. Ang tsondo ni Mang Ben ay simple lang, malinis, nasa isang luma pero mayos na building. Pinaupo niya ako sa maliit niyang sala at inalok ng tubig. Ang kamay niya ay bahagyang nangingini habang inaabot sa akin ang baso. Pasensya na po ulit, Ma'am Clara. Ayoko po sanang manghimasok, pero mali po yata itong nangyayari. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko lang siya. Binuksan niya ang isang laptop sa maliit na mesa. Itong kamera sa may lanay, Ma'am. Nakatutok po yan sa sliding door papasok ng dining area. Smart home system po kasi yan. Konektado sa cloud account ko. Kapag may motion, nagre-record. Nakalimutan ko na po talaga. Ngayon ko lang naisipang tingnan. Ikinasa niya ang video. Ang petsa sa ibaba ang screen. 3 araw na ang nakalipas, Miyerkules. Nasa opisina ako nun, nagahabol ngang deadline. Sinabi ni Marco na dadaan si Tita Lorna para magdala ng ulam. Sa screen, nakita ko ang sarili kong dining room. Pumasok si Marco at Tita Lorna. Dala-dala ang isang paper bag, pero hindi sila dumiretso sa kusina para ilagay ang pagkain sa ref. Sa halip, umupo sila sa mesa. Ang mesa kung saan kami ni Marco kumakain araw-araw. Inilabas ni Tita Lorna ang isang folder na puno nga dokumento. Narinig ko ang boses niya, malinaw na malinaw dahil malapit sila sa kamera. Sigurado ka bang pipirmahan niya to nang hindi binabasa ng maigi? O naman, Ma. Sagot ni Marco may halong pagmamalaki sa boses. Tiwala sa akin yun. Ang sasabihin ko, standard refinancing lang to para mas mapababa ang monthly amortization. Makakatulong sa cash flow natin. Magaling? Sabi ni Tita Lorna habang isa-isang tinuturo ang mga pahina. Dito, itong part na to ang pinaka-importante. Ang special power of attorney. Kapag napirmahan niya to, para mo na ring hawak ang titulo. Pwede ka nang mag-loan against the property, magbenta, lahat. Hindi na niya kailangang malaman. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Special power of attorney? Bakit kailangan nun para sa isang simpleng refinancing? Hindi man lang binabasa ang fine print niyan, panigurado, dagda pa ni Tita Lorna at may maliit na tawa sa dulo. Isang tawang nakakainsulto, masyadong nagtitiwala. Napaka-useful ngang tiwala niya, ano? Ma, hayaan mo na, sabi ni Marco, pero hindi pagalit. Parang nakikipagbiruan lang. Ginagawa natin to para sa pamilya.
para sa future natin, para sa pamilya. Kaninong pamilya? Ang pamilya nila. Pinanood ko pa sila. Naglakad-lakad sila sa bahay ko. Tinuturo ni Tita Lorna ang mga pader dito, pwede tayong maglagay ng mas malaking bintana. Pumasok sila sa master bedroom, na hindi naabot ng kamera, pero narinig ko ang boses niya. Itong banyo, kailangan i-renovate. Masyadong simple. Ang bahay ko, ang pranggaling sa tatay ko, ang tiwala ko, lahat pala ay isang malaking kasangkapan lang para sa kanila. Nang matapos ang video, nakatiti lang ako sa blankong screen. Walang luha, walang sigaw. Isang matinding lami lang ang gumapang mula sa talampakan ko hanggang sa batok ko. Ma'am Clara. Basa ni Mang Ben sa katahimikan. Tumingin ako sa kanya. Salamat po, Mang Ben. Pwede ko po bang mahingi ang kopya niyan? Walang tanong-tanong, isinaksak niya ang isang USB drive sa laptop at kinopya ang file. Inabot niya sa akin ang USB para po may ebidensya kayo. Tumango ako. Huwag po kayong mag-alala, Mang Ben. Hindi po malalaman ni na Marco na sa inyo galing to. At salamat po ulit. Utang na loob ko po sa inyo ito. Sa biyahe pabalik, hindi ko alam kung paano ako nakapag-drive para akong lumulutang. Ang bawat kotse na dumadaan, ang bawat puno sa gilid-gaan, parang nasa ibang mundo. Ang tanging malinaw sa isip ko ay ang mga salita ni Tita Lorna. Napaka-useful ngang tiwala niya. Useful? Ganun lang pala ako. Isang kasangkapan. Ang unang bukso nga, galit ay parang alon na gustong sumira sa lahat. Gusto kong umuwi, isampal sa mukha nila ang USB, at isigaw ang lahat ng panloloko nila. Gusto kong makita silang magmakaawa. Pero habang papalapit ako sa subdivision namin, dumaan sa security gate at tinanaw ang bahay na pinahirapan ngang tatay ko, isang ibang damdamin ang nanay, isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi ako sisigaw. Hindi ako iyak sa harap nila. Hindi ko sila bibigyan ng pakakataong magdahilan o baliktarin ang lahat. Ginamit nila ang tiwala ko laban sa akin. Gagamitin ko ang tiwala nila laban sa kanila. Pumasok ako sa bahay na may dalang maliit na paper bag mula sa isang hardware store na dinaanan ko para lang maging kapanipaniwala ang palusot ko. Nandun pa rin sila sa sala, tapos nang isabit ang painting. Oh love, andiyan ka na pala? Bati ni Marco, ngumingiti. Nakahanap kang pintura? Ipinakita ko ang ilang paint swatches na kinuha ko. Wala pa, titingin pa ako. Medyo nahihilo ako sa makulay, ngumiti ako pabalik. Isang ngiti na naramdaman kong umabot hanggang sa mga mata ko, pero sa loop, yelo ang lahat. Kumain ka na? Hija, sabi ni Tita Lorna, nakdala akong paborito mong kare-kare. Salamat po, Tita. Umupo ako sa hapag-kainan. Sa mismong upuan kung saan siya umupo ilang araw lang ang nakalipas habang pinaplano ang pakuha sa lahat ng akin. Kumain ako ng kare-kare na dala niya. Bawat subo, parang lason, pero nilunok ko. Mula sa gabing iyon, naging espiya ako sa sarili kong pamamahay. Naging mas mapakmasit ako. Napansin ko kung paanong si Tita Lorna na halos araw-araw nang nasa bahay ang laging unang kumukuha ng mail sa mailbox. Para daw matulungan ako. Ngayon alam ko na. Sinusuri niya ang mga bank statement, ang mga bill, lahat ng dumarating na sulat. Napansin ko kung paanong si Marco na ang humahawak ng lahat ng usaping pinansyal. Para hindi ka na ma-stress, love, lagi niyang sinasabi. Ako na ang bahala sa lahat, ang sarap pakinggan. Pero ang totoo, inaalis niya sa akin ang kontrol. Unti-unti. Lumipas ang isang linggo.
Isang linggo nga ngiti, mayakap at mga kasinungalingan. Sa bawat araw, mas nadaragdagan ang ebidensya ko. Binili ko ang pinakamaliit na voice recorder na nakita ko online. Laking nasa bulsa ko. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa sala, akala nila ay naliligo ako sa taas. Kailan mo ibibigay sa kanya yung mga papel? Tanong ni Tita Lorna. Bukas siguro ma, timingan ko na maganda ang mood niya. Dapat madaliin na natin yan, Marco. Habang hindi pa nagbabago ang isip, sayang ang opportunity. Ang laki ng equity ng bahay na to. Pwede nating gamitin para sa business na sinasabi ko sa'yo. Alam ko ma, relax ka lang. Hawak ko si Clara, hawak niya ako. Ang masalitang iyon ay tumatak sa utak ko. Kinabukasan, gaya ng sinabi niya, inilapa ni Marco ang folder sa harap ko habang nakakape kami. Ang parehong folder mula sa video ni Mang Ben. Love, ito na pala yung mga papel para sa refinancing sa binaya sa pinakakasual na tono. Pinatignan ko na sa bangko. Mas bababa ang monthly natin ng almost 15%. Malaking tulong sa savings. Kinuha ko ang mga dokumento, makapal. Punong legal jargon na nakasulat sa Ingles. Nagpanggap akong binabasa ito habang ang puso ko ay kumakarera. Hinanap ng mga mata ko ang mga salitang iyon. At nakita ko, isang buong pahina na may titulong Special Power of Attorney. Wow, ang dami naman nito. Sabi ko, tumatawa ng bahagya para itago ang pangingining ng boses ko. Nakakadugong ang ilong. Tumawa rin si Marco. Standard lang yan lahat, love. Mga legal stuff. Pero kung gusto mo, basahin mo. Just let me know when you're ready to sign. Para ma-process na natin. Sige, babasahin ko muna mamayang gabi para maintindihan ko, sagot ko, ngumiti ng matamis. Gusto ko lang maging responsible homeowner. Of course, of course. That's my girl, sabi niya. Hinalikan ako sa nu. Isang halik na, parang dumapo sa isang bangkay. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang matulog, dinala ko ang mga dokumento sa guest room, isinara ko ang pinto. Inilapak ko ang bawat pahina sa sahig at kinunan ng litrato gamit ang phone ko. Malinaw? Bawat salita, bawat pangungusap. Pagkatapos, binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang mag-research. Real estate lawyers in Ortigas. Predatory Loan Practices Philippines. Revoking a special power of attorney. Nabasa ako hanggang madaling araw. Ang bawat article na nababasa ko ay napapatibay sa kutob ko. Ang ginagawa nila ay isang legal pero napakatusong paraan para agawin ang property ko. It's legal but it's predatory. At ang target nila ay ang mga taong tulad ko. Nagtitiwala. Kinabukasan, tumawag ako sa isang numero mula sa listahan ko. Isang opisina ng abogado na hindi mukhang magarbo, isang pangalan na mukhang matino, Ati David Ibarra. Ang sekretarya niya ay binigyan ako ng appointment kinabukasan. Nagdahilan ako kay Marco na mayroon akong biglang all-day workshop sa opisina. Isa na namang kasinungalingan. Sanay na ako. Ang opisina ni Ati Ibarra ay nasa isang lumang building sa Ortigas. Maliit, medyo magulo, pero malinis. Siya mismo ay isang lalaking nasa late 50s. Seryoso ang mukha at may mga matang parang nakikita ang lahat, walang paligoy-ligoy. So, what's the problem, Mrs. Reyes? Tanong niya pagkaupo ko. Inilabas ko ang lahat, ang USB drive mula kay Mang Ben, ang mga litrato ng dokumento sa phone ko, ang voice recorder. I think my husband and my mother-in-law are trying to steal my house, sabi ko, at sa unang pagkakataon narinig ko ang sarili kong boses na basag. Tahimik siyang nanot ngang video.
Tiningnan niya ang bawat litrato, ang dokumento, nak-zoom in sa SPA clause. Pinakinggan niya ang ilang bahagi ng recording. Hindi nakbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kalmado, metodikal. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin. Well, Mrs. Reyes, your assessment is correct. They are trying to steal your house. Walang pag-alinlangan sa boses niya. Walang baka o siguro. Direkta. This special power of attorney, sabi niya, tinuturo ang screen ng phone ko, is irrevocable once signed and notarized under these terms. It gives your husband absolute authority over the property. He can mortgage it to its full value, sell it, and you won't see a single centavo, and you won't be able to do anything about it. Tumangho ako. So, anong pwede kong gawin? Marami. Sagot niya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang ngiti sa gilid ng labi niya. Ang ginagawa nila ay legal sa papel, pero ang intensyon ay fraudulent. Ang kailangan natin ay patibayin ang posisyon mo bago pa sila makakilos. We need to build a legal wall around your property. Secretly, ipinaliwanag niya ang plano. Maghahanda siya ng isang affidavit of ownership and adverse claim. Irerehistro namin ito sa Registry of Deeds. Gagawa rin kami ng isang revocation of all and any special powers of attorney kahit na wala pa akong napipirmahan para ma-preempt ang anumang tangka nila. This will put a lien on the title. It means no bank will touch this property. No buyer will purchase it without clearing it with you directly. It effectively freezes the asset, paliwanag niya. And we will do all of this without them knowing. So, I should continue to pretend? Tanong ko. Yes, sabi ni Ate. Ibarra, let them walk into the trap. The more they incriminate themselves, the stronger our case becomes if this ever goes to court. Keep the recorder on. Let them talk. Pagalis ko sa opisina niya, parang nabunutan akong tinik. Ang takot na bumabalot sa akin sa loob ng isang linggo ay napalitan ng kapangyarihan. May plano na ako, may kakampi na ako. Hindi na ako biktima na naghihintay lang katayin. Isa na akong mangangaso. Umuwi ako sa bahay. Ang bahay ko. Naabutan ko silang dalawa sa kusina, naghahanda ng hapunan. Ang saya-saya nila. Parang may isang malaking tagumpay na ipinagdiriwang. Clara, andiyan ka na pala. Bati ni Tita Lorna, ang ngiti niya ay abot hanggang tenga. Tamang-tama. May good news kami ni Marco. Tumingin ako kay Marco. Ngumiti siya. Yung ngiti niyang ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha. Love, para hindi ka na maabala, nakausap ko na yung notaryo. Pwede daw siyang pumunta dito sa bahay sa Lunes ng gabi. Para dito mo na lang pirmahan lahat. Mas convenient, di ba? Ang alo nila ay parang isang sutlang lubid na ipinupulupot sa lik ko. Ang kabaitan nila ay lason. Tiningnan ko sila. Si Tita Lorna, nasabik ng maging reyna ng Kastilyo ko. Si Marco, ang asawa ko, na ipinagkanulo ang lahat para sa ambisyon ng ina niya. Huminga ako ng malalim. Ngumiti ako. Isang ngiti na kalmado at payapa. Monday sounds perfect, sabi ko. Tinititigan si Marco ng diretso sa mga mata. Let's do Monday. Alam kong ang narinig nila ay ang pagsuko ko, ang pagpayak ko. Pero ang totu, kakatakda ko lang ng petsa. Ang petsa ng kanilang pagbaksak. Ang sumunod na weekend ay ang pinakamahabang pag-arte sa buong buhay ko. Naging entablado ang sarili kong pamamahay at ako ang bida sa isang dula na ako lang ang nakakaalam ng tunay na katapusan. Biyernes ang gabi, pagkatapos ang usapan, naging mas maaliwalas ang kilos nilang dalawa. Para silang nakahinga ng maluwag, ang tagumpay para sa kanila ay abot kamay na.
Love, anong gusto mong ulam for tomorrow? Ipagluluto kita? Sabi ni Marco, habang yakap ako mula sa likod. Ramdam ko ang hininga niya sa bato ko. Dati, ang pakiramdam na ito ay nagpapakalma sa akin. Ngayon, parang may gumagapang na ahas sa balat ko. Kahit ano, sagot ko, pinipilit na maging normal ang boses ko. Kahit sinigang na lang. Narinig ko ang boses ni Tita Lorna mula sa sala. Naku, Marco, anak, huwag na yang maasim. Baka hindi maganda sa tiyan ni Clara. Alam mo na, sa stress. Mas maganda siguro kung yung paborito niyang kare-kare. Ang bawat salita niya ay may kasamang patutsada. Ang pag-aalala niya ay isang maskara. Ngumiti lang ako at tumango. Sige po, tita, masarap po yun. Sa ilalim ng mesa, pinindot ko ang maliit na button sa gilid ng cellphone ko. Nagsimula nang mag-record ang voice memo app. Ang bawat pag-usap, bawat plano, bawat halakak nila ay magiging ebidensya. Sabado ngang umaga, habang nakakape kami sa lanay, nagsimula na si Tita Lorna. Tinitiknan niya ang mangga halaman na iniwan ni Mang Ben, mangga alaga ngang yumaong asawa nito. Clara, iha, sabi niya, na may pekeng tamis sa boses. Maganda itong garden, pero parang luma na ang dating. Siguro kapag nayos na natin yung mga papeles, pwede na tayong kumuha ng landscape artist. Gawin nating mas moderno. Maybe a minimalist rock garden with a small fountain? Si Marco, abala sa pagbabasa ngang diaryo sa tablet niya, ay sumang-ayon ng hindi man lang tumitingin. Good idea ma? Para mas presko tingnan? Hindi nila alam na ang bawat halaman doon ay may kwento. Hindi nila alam na ang garden na iyon ay isa sa mga dahilan kung bakit ko minahal ang bahay na ito. Ang hardin na iyon ay alaala ng pagmamahalan ng 2 taong hindi ko nakilala, pero naramdaman ko ang kanilang pag-ingat sa bawat sulok ng lugar. At ang hardin na iyon, balang araw, ay magiging hardin na para sa tatay ko. Pag-isipan po nata, tita, sabi ko lang, abang dahan-dahang umihigop and gekap. Ang rekorde sa bulsan duster ko ay tahimik na nagtatrabaho sa buong araw para akong anino sa sarili kong bahay. Pinapanood ko sila, pinakikingan, nakplano sila na palitan ang makatili sa kusina. Nag-usap sila tungkol sa pagpapatayo ng isa pang kwarto sa taas para raw kapag bumisita ang mga kamag-anak nila, para maging tunay na family home. Sabi ni Tita Lorna, habang nakatingin sa akin na parabang ako ay isang bisita na malapit nang umalis. Hindi ako umimik. Hinayaan ko silang magsalita. Hinayaan ko silang ilabas ang lahat ng kasakiman nila. Ang bawat salita nila ay pako na ibinabaon nila sa sarili nilang kabaong. Gabing Sabado, habang nanonood kami ng pelikula, biglang nagsalita si Marco. By the way, love, yung pinsan kong si Richard, yung nasa construction, he can give us a good deal for the renovation. Sabi ko sa kanya, baka next month, pwede na siyang mag-start. Tumingin ako sa kanya. Next month? Agad? Oo naman, sagot niya na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo para mas mabilis nating ma-enjoy yung bahay. Once the refinance is done, we'll have extra funds. We can take out some equity. Gamitin natin to improve the property. It's a good investment. Investment. Ganun na lang ang tingin niya sa mana ang tatay ko. Isang investment. Isang kapital para sa mga pangarap nila ang nanay niya. Tumango lang ako. Okay, sounds like a plan. Sa loob ko, sumisikip ang dibdib ko sa galit. Pero sa labas, ako si Clara, ang mapagmahal at sunod-sunurang asawa, ang perpektong biktima. Linggo, ang huling araw ng pagpapanggap. Ang hangin ay mas mabigat. Ramdam ko ang pananabik nila. Halos tapos na ang laro. Halos panalo na sila.
Nagsimba kami sa umaga. Sa loob ng simbahan, ipinagdasal ko ang tatay ko. Humingi ako ng tawad dahil ang pamana niya ay naging sentro ngang ganitong karumal-dumal na plano. At humingi akong lakas para sa gagawin ko kinabukasan. Pag-uwi, habang naghahanda akong tanghalian, lumapit si Tita Lorna sa kusina. "Clara," sabi niya, habang pinupunasan ang isang platong malinis na, "alam mo, natutuwa ako para sa inyo ni Marco. Finally, magiging mas panatak na ang buhay ninyo. Mahirap yung ikaw lang lahat ang nag-isip sa mga bagay na to. Ang mga babae, dapat inaalagaan, hindi ini-stress sa mga papeles at pera." Ang masalita niya ay punong luma at nakakalasong paniniwala. Isang insulto sa lahat ng pinahirapan ko. Isang insulto sa pagkatao ko. Ngumiti lang ako. "Salamat po, tita." Gabi, ang linggo. Ito na ang huling gabi bago ang paghuhukom. Tahimik kaming naghapunan. Pagkatapos, habang nahuhugas ako ng pinggan, naramdaman ko na naman ang mga braso ni Marco na pumulupot sa bewang ko. Ipinatong niya ang baba niya sa balikat ko. "Are you okay, love?" tanong niya. "You seem quiet." "Pagod lang siguro," sabi ko. Hinigpitan niya ang yakap niya. At pagkatapos ay binigkas niya ang masalitang magiging huling ebidensya ko. Ang masalitang tatata sa isip ko magpakailanman. "Huwag ka nang mag-alala," bulong niya. Ang boses niya ay malambing at mapangakit. "Once this is all transferred, you won't even have to think about it. You'll just wake up, and it'll all be handled. That's the point. To protect you from the stress." Hindi ako gumalaw. Hinayaan kong matapos siya. Hinayaan kong marikot ng cellphone ko sa bulsa ang bawat pantik ng kanyang pagkakanulo. Isang ganap na confession. Isang pag-amin na ang layunin ng lahat ng ito ay para tanggalin sa akin ang lahat ng kontrol. Para gawin akong isang reyna na walang kaharian, isang may-ari na walang kapangyarihan. Humarap ako sa kanya at ngumiti. "Thank you, love. I appreciate you looking out for me." Hinalikan niya ako sa isang halik na kasinungalingan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa tabi niya, pinakikinggan ang kanyang mahimbing na paghinga. Ang paghinga ng isang taong walang konsensya. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinadala ang huling voice recording kay Ate Ibarra na may simpleng mensahe, "The final piece, see you tomorrow." Kinabukasan, Lunes, gumising ako na may kakaibang kapayapaan. Tapos na ang pag-alinlangan, tapos na ang takot. Ang natitira na lang ay ang pagpapatupad ng plano. Nagpaalam ako kay Marco na may pupuntahan lang akong meeting sa Alabang. Ang ang opisina ni Ate Ibarra sa Ortigas ang destinasyon ko, salop ngang kanyang maliit at walang pretensyong opisina. Inilatak namin ang huling nga detalye. "Good morning, Mrs. Reyes," bati ni Ate Ibarra. Ang kanyang mukha ay seryoso gaya ng dati. "I received the file last night. This is more than enough." "Naka-file na po ba lahat?" tanong ko. "Yes," sagot niya habang inaayos ang mga dokumento sa kanyang mesa. "As of 9 o'clock this morning, an affidavit of adverse claim has been annotated on your property's title at the Registry of Deeds. Any transaction involving the property is now frozen. Walang sinuman ang maaring magbenta, magsanla, o maglipat ng pagmamay-ari nito nang wala ang utos ng korte o ang iyong hayagang pagsang-ayon. Para akong nabunutan ng tinik. Ang pader na legal na ipinangako niya ay nakatayo na, matibay at hindi magigiba. The documents I prepared for you are here," patuloy niya. "A formal revocation of any and all special powers of attorney you might have unknowingly signed, a cease and desist letter,
and a summary of the evidence we have gathered. A process server will accompany me to your house tonight. Tumango ako. Anong oras po kayo darating? 7:30 sharp, sabi niya. Make sure the notary is there or is expected to be there. The confrontation will be more effective if we catch them in the act of finalizing the fraudulent transaction. Darating po yung notaryo ng 7. Sabi ko, everything is set. Tumadyo ako para umalis. Bago ako makalabas Pinto, nagsalita si Ate Ibarra. Mrs. Reyes, sabi niya, you have been very brave. Tonight, just stay calm and let me do the talking. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Salamat po, attorney. Ang biyahe pauwi ay parang isang panaginip. Ang puno sa gilid ng Slex ay parang masundalong nakahilera, naghihintay sa aking pagbabalik. Pagdating ko sa bahay, ang ambiyanse ay maligaya. Si Tita Lorna ay nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Si Marco ay nagbukas ng isang mamahaling botengang red wine. Perfect timing, love. Sabi ni Marco, sinalubong ako ng halik sa pisgi. Let's celebrate. Celebrate what? Tanong ko, nakukunwaring walang alam. New beginnings? Sabi ni Tita Lorna. Ang kanyang ngiti ay kasing lapat ng kanyang tagumpay, isang bagong kabanata para sa pamilya natin. Pamilya, muli, ang salitang iyon. Sumunod ako sa Agos. Umupo ako sa hapagkainan na inihanda nila, isang espesyal na hapunan. Ang kanilang last supper sa bahay na ito, naktos sila. Para sa kinabukasan, para sa tagumpay. Itinaas ko ang aking kopita, ang laman ay tubig lang. Nakipagtos ako sa kanila, pero sa isip ko, may iba akong sinasabi. Para sa hustisya, para sa tatay ko. Kumain kami. Nakwentuhan sila tungkol sa mga plano nila. Ang bawat salita ay hindi na nakakasakit sa akin. Ang nga ito ay mga huling hininga na lamang ng kanilang mga kasinungalingan. Ang kalma ko ay tila nasimulang mabigay sa kanilang ang kaba. Napansin kong panay ang sulyap sa akin ni Tita Lorna. Sinusubukang basahin ang aking ekspresyon. Si Marco ay naging mas malambing, panay ang hawak sa kamay ko. Okay ka lang ba talaga, love? Tanong niya ulit. I've never been better, sagot ko. At iyon ang katotohanan. Alas 7:30, sakto. Katulad ng isang eksena sa pelikula, habang inilalabas ni Marco ang nga dokumento mula sa kanyang leather briefcase at inilalagay sa harap ko, kasama ang isang mamahaling fountain pen, tumunok ang doorbell. Isang mahaba at malinaw na tunok na pumunit sa katahimikan ng aming pekeng selebrasyon. Nakatinginan sila. Ina-expect mo ba yung notaryo, Marco? Tanong ni Tita Lorna. Hindi pa. 7:30 pa yun, sabi ni Marco, na bahagyang naguguluhan. Sino kaya yan? Ako na ang magbubukas. Sabi ko, dahan-dahang tumayo. Ang bawat hakbang ko patungo sa pinto ay mabigat at may layunin. Ramdam ko ang mga mata nila sa likod ko. Pagbukas kong pinto, nandun si Ate Ibarra, nakatayo ng tuwid sa kanyang madilim na suit. Sa tabi niya ay isang lalaking naka-uniforme, isang process server na may hawak na makapal na sobre. Good evening, Mrs. Reyes, sabi ni Ate Ibarra. Good evening, attorney. Please come in, sabi ko, binuksan ng maluwag ang pinto. Ang pagbabago sa atmosfera sa loob ng dining room ay biglan at marahas, para itong isang biglang pagbaba ng temperatura. Ang ngiti sa mukha ni Tita Lorna ay naglaho. Ang mukha ni Marco ay nagpakita ng pagkalito at pag-aalala. Clara, sino sila? Tanong ni Marco, tumatadyo. Hindi ako sumagot. Naglakad ako pabalik sa aking upuan at umupo ng mahinahon. Si Ate Ibarra ang nagsalita. Lumapit siya sa mesa.
Ang kanyang presensya ay nagbigay ngang bigat sa buong silid. Good evening, Mr. Reyes. Mrs. Reyes, sabi niya. Ang boses ay kalmado at propesyonal. My name is David Ibarra. I am the legal counsel for my client, Clara Sandoval Reyes. Tumingin si Marco sa akin, pagkatapos ay kay Ate. Ibarra, legal counsel? Para saan? Anong nangyayari dito, Clara? Hindi pa rin ako sumagot. Ipinagpatuloy ni Ibarra. I am here to formally inform you, sabi niya, that any and all attempts to transfer, encumber, or impose any form of lien on this property, Lot 24, Block 18 of Nuvali South, have been legally blocked as of this morning via an annotated adverse claim on the title. Inilapak niya ang isang dokumento sa mesa. This property is not to be touched. Ang mukha ni Marco ay namutla. Si Tita Lorna ay napatayo. Anong kalokohan to? Walang may gustong manloko dito. We are just trying to help Clara manage her finances. Ngumiti ng bahagya si Ate. Ibarra, isang ngiting walang kagalakan. Manage or control? Inilabas niya ang isa pang folder. My client has reason to believe that she was being coerced into signing documents under false pretenses. Specifically, these refinance documents, kinuha niya ang papel na nasa harap ko, which contain a cleverly disguised, irrevocable special power of attorney clause. Ibinuklat niya ang dokumento sa eksaktong pahina at itinuro ang maliit na print. This clause would have given you, Mr. Reyes, absolute authority to sell, mortgage, and dispose of this property without your wife's further consent. That's not true, sigaw ni Marco. It's for convenience, para hindi na siya mabala. Talaga ba? Sabi ni Ate. Ibarra. At doon, inilatak niya ang nga baraha. Isa-isa. Exhibit A? Sabi niya, inilapag ang mga nakaprint na litrato, photographs of the documents, taken by my client last week. Exhibit B. Inilapag niya ang isang USB drive. Security footage from the previous owner, showing the two of you discussing this plan, mocking my client's trust, and referring to it as useful. Ang mukha ni Tita Lorna ay nag-ibangang kulay para siyang nakakita ngang multo. And finally, sabi ni Ate, Ibarra, kinuha ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Marco ang pumuno sa silid. Ang malambing at mapangakit na boses niya mula kagabi. Once this is all transferred, you won't even have to think about it. You'll just wake up and it'll all be handled. That's the point, to protect you from the stress. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang recording ay tumigil. Si Marco ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Si Tita Lorna ang unang nakabawi. Pamilya tayo, sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at desperasyon. Clara, paano mo nagawa ito sa amin? Sa asawa mo? After everything we've done for you. Sa wakas, nagsalita ako. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Ang boses ko ay malamig at matatag. What have you done for me, tita? You tried to steal my father's legacy. Tumingin ako kay Marco. And you let her. Clara, please. Pagmamakaawa ni Marco, lumapit sa akin. Love, let's talk about this. We can fix this. There is nothing to fix, sabi ko tumayo. The only family I am protecting right now is the memory of my father. Ang tatay ko, na nagtrabaho ng buong buhay niya para maibigay sa akin ang kinabukasan na sinusubukan ninyong nakawin. Ang process server ay lumapit at inyabot ang mga sobre kay Marco at Tita Lorna. You have been served. Natalo sila. Alam nila iyon. Ang lahat ng kanilang maplano
Ang lahat ng kanilang makasinungalingan ay gumuho sa harap nila. Walang nagsalita habang si Marco ay umakyat sa taas para mag-impake ang kanyang magamit. Si Tita Lorna ay naiwan sa ibaba, nakatayo sa gitna ng dining room. Ang kanyang muka ay puno ng galit at kahihiyan. Pababa ni Marco dala ang kanyang maleta. Hindi siya tumingin sa akin. Lumabas sila ng pinto nang walang paalam. Ang pagsarangang pinto sa harap ay ang pinakamalakas na tunog na narinig ko sa bahay na iyon at kasabay nito, ang pinakamapayapa. Naiwan kami ni ate, ibara sa katahimikan. Are you all right, Mrs. Reyes? Tanong niya. Tumango ako. Yes, attorney. For the first time in a long time, I am. Sa mga sumunod na linggo, ang bahay ay dumaan sa isang paglilinis. Hindi nga alikabo, kundi nga alaala. Ang bawat sulok na dati ay may aninong kanilang presensya ay unti-unting napuno ng liwanag. Sinimulan kong ayusin ang hardin. Ako mismo. Naghukay ako sa lupa, nagtanim ngang mabagong bulaklak mapaboritong tatay ko. Habang ginagawa ko iyon, naramdaman ko ang isang koneksyon sa kanya, isang pagpapatuloy ng kanyang pagmamahal. Ang bahay ay hindi na lamang isang istruktura ng semento at bakal. Ito ay naging isang simbolo, isang testamento sa aking katatagan. Isang paalala na ang tiwala ay dapat ibigay ng may pag-ingat. Ngunit ang pagtitiwala sa sariling kakayahan ay hindi dapat mawala. Muntik ko nang mawala ang lahat. Pero sa proseso ng paglaban para sa aking tahanan, natagpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan ko ang aking sarili, ang aking lakas, ang aking kapayapaan, at sa katahimikan ng aking hardin. Sa ilalim kalangitan ng Laguna, alam kong sa wakas tunay na akong nakawi.